Matagal bang maghilom ang sugat mo kahit maliit lang? O parang araw-araw ay hindi gumagaling kahit nilalagyan mo ng gamot? Baka hindi mo alam, may mga natural na paraan para mapabilis yan, lalo na kung may diabetes ka. Mga lolo at lola, ito ang madalas kong marinig. Dok, bakit parang napakabagal maghilom ng sugat ko? Kapag may diabetes, doble pa ang bagal. Pero hindi ibig sabihin na habang buhay mo na itong titiisin. May mga simpleng gawin na pwedeng tumulong para mapabilis ang paghilom ng sugat nang hindi gagastos ng malaki. At ang iba rito ay ginagawa na ng mga matatanda noong panahon pa ng ating mga lolo, lola. Ang pag-uusapan natin ngayon ay natural na paraan para mapabilis ang paghilom ng sugat, lalo na kung may diabetes ka. At kapag natutunan mo ito, hindi ka na basta matatakot kapag nasugatan ka ulit. Simulan natin ang unang 3 sekreto na madalas hindi sinasabi ng doktor. Una, panatilihing malinis at tuyo ang sugat. Tila basic, pero ito ang pinakamadalas nakakalimutan. Kapag may sugat ka, lalo kung diabetic, mas madaling kapitan ng bakterya ang balat. Kaya araw-arawin ang banayad na paghugas gamit ang maligamgam na tubig at mild na sabon. Huwag gamitin ang sobrang tapang na alcohol o hydrogen peroxide dahil pinapatay nito ang mga healthy cells na kailangan para maghilom. Pagkatapos hugasan, patuyuin ng malinis na tuwalya at lagyan ng natural na antiseptic gaya ng virgin coconut oil. May taglay itong antimicrobial properties na nakakapatay ng mga bakterya nang hindi nasusunog ang balat. Isang halimbawa si Lola Tina sa Cavite. Mahilig siyang mag-gardening at madalas magasgasan. Noong una, ina-alcohol niya agad ang sugat niya pero lalo lang lumalala. Tinuruan ko siyang hugasan lang ng maligamgam na tubig at lagyan ng coconut oil. Sa 2 araw, nagsimulang matuyo ang sugat niya. Simpleng palit lang sa gawi, malaking ginhawa. Pangalawa, kumain ng pagkaing mayaman sa bitamina C at protina. Hindi lang panlabas na pag-alaga ang solusyon, panloob din. Ang katawan mo ay parang bahay na inaayos. Kailangan ng materyales para makapagpatayo ulit ng pader. Ang mga materyales na yan ay protina at bitamina C. Kung kulang ang katawan mo rito, walang pang-repair ang mga nasirang tisyong nasa sugat. Kaya kumain ng isda tulad ng tilapia o bangus, itlog, tokwa at munggo. Para sa gulay, malunggay, sitaw at talbos ng kamote. Puno ng vitamin C at iron na nakakatulong sa collagen formation. Kung may diabetes, iwas sa sobrang matamis na prutas, pero okay ang suha, kalamansi at bayabas. Ang mga ito ay natural na antioxidant na sumusuporta sa immune system para mas madali makipaglaban sa impeksyon. Isipin mo na lang, kapag kumakain ka ng tama, parang nagpapadala ka ng workers sa sugat mo para ayusin ito agad. Araw-araw na pagkain ng protina at bitamina C ay parang araw-araw na pag-aayos ng sirang pader ng bahay mo. Pangatlo, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Maraming matatanda ang kulang sa tubig kasi ayaw nilang palaging umiihi. Pero ang tubig ay parang kalsada ng ating dugo. Dito dumadaan ang mga nutrisyon na dala papunta sa sugat. Kapag kulang ka sa tubig, tumitigil ang daloy ng nutrients at oxygen na kailangan ng balat para maghilom. Subukang uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kung ayaw mo ng plain water, pwede ang maligamgam na salabat o tubig na may kalamansi. Hindi lang ito nakakatulong sa hydration, nakakapag-detox pa sa katawan. May isang pag-aaral na nagpakita na ang mga taong well-hydrated ay mas mabilis mag-heal ng sugat ng 40% kumpara sa kulang sa tubig. Kaya tuwing umaga, bago kumain o uminom ng kape, unahin ang 1 basong tubig. Sa simula parang walang epekto, pero pag naging gawain mo na, mapapansin mong mas mabilis ang paghilom ng mga gasgas at paltos. Pang-4, iwasan ang paninigarilyo at sobrang alak. Marami ang hindi alam na ang nicotine at alak ay nakakasira ng daluyan ng dugo. Kapag mahina ang sirkulasyon, kaunti lang ang oxygen na nakakarating sa sugat, kaya lalong bumabagal ang paghilom. Kung di mo kayang biglain ang pagtigil, unti-untiin.
Kahit isang linggo lang na walang sigarilyo o alak, mapapansin mong mas maganda ang kulay ng balat mo at mas mabilis ang paghilom ng maliit na sugat. Panglima, mag-ehersisyo ng banayad araw-araw. Kahit simpleng paglalakad sa bakuran ng 10 hanggang 15 na minuto, malaking bagay na. Pinapabilis nito ang daloy ng dugo at nutrients papunta sa mga sugat. Kung may diabetes ka, ito rin ang isa sa pinakamabisang paraan para makontrol ang blood sugar, na siyang pinakamahalagang salik para mabilis maghilom ang katawan. Isang araw, may pasyente akong si Mang Isko, 67 anyos, nahirap maglakad dahil sa sugat sa paa. Tinuruan ko siyang mag-stretching at magsimula ng maliit na lakad araw-araw. Pagkalipas ng 2 linggo, bumilis ang paghilom ng sugat niya. Hindi dahil sa gamot lamang kundi dahil bumalik ang daloy ng dugo. Kaya tandaan mo, ang paghilom ng sugat ay hindi lang sa labas nakasalalay. Ito ay resulta ng lahat ng ginagawa mo araw-araw. Mula sa pagkain, inom hanggang sa paggalaw. Kapag natutunan mong alagaan ang katawan mo ng ganitong paraan, ang sugat ay hindi na magiging problema, kundi isang senyalis na gumagana pa ang lakas ng iyong katawan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga halamang gamot at natural na reseta sa bahay na pwedeng gamitin pang tulong sa paghilom ng sugat ng mga may diabetes. May ilan dito na siguradong nasa bakuran mo lang o madaling mabili sa palengke. Kaya ituloy mo ang panonood dahil baka yun na ang kailangan mong tuklasin. Alam mo bang may mga halamang gamot sa bakuran mo na mas epektibo pa minsan kaysa mamahaling ointment? Oo, yung mga nakikita mo lang sa likod ng bahay, pwedeng makatulong sa mas mabilis na paghilom ng sugat. Totoo yan, mga lolo't lola. Minsan, nasa paligid lang natin ang mga solusyon, pero dahil nakasanayan nating bumili ng gamot, hindi na natin napapansin ang bisa ng mga natural na paraan. Sa parting ito, pag-uusapan natin ang ilang halamang gamot at pangbahay na lunas na subok na ng matatanda noon pa. At ngayon, pinatutunayan pa ng mga siyentipiko na epektibo talaga sa pagpapabilis ng paggaling ng sugat. Pang-anim, gamitin ang dahon ng bayabas. Ito ang isa sa pinakakilala at subok na halamang gamot sa Pilipinas. Ang dahon ng bayabas ay may natural na antiseptic at antibacterial properties na kayang pumatay ng mga mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon. Kung may sugat ka, kumuha lang ng 5 malinis na dahon ng bayabas. Pakuluan ito sa 1 litro ng tubig sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos lumamig, gamitin mo ito panghugas sa sugat 2 beses sa isang araw. Pero tandaan, huwag direktang idikit ang dahon sa sugat. Ang pinakuluang tubig lang ang gamitin para masigurong malinis. Marami sa mga matatanda sa probinsya ang gumaling sa ganitong paraan. Isang halimbawa si Mang Karding, 70 anyos, may diabetes at laging nagkakasugat sa paa. Nang subukan niya ang paghugas ng bayabas tuwing umaga at gabi, napansin niya sa loob ng 1 linggo, nagsimula nang magsara ang sugat niya. Hindi ito magic, ito ay siyensya. Ang bayabas ay may tannins na tumutulong paliitin ang sugat at pigilan ng impeksyon. Pang-7, gumamit ng aloe vera o sabila. Ang sabila ay hindi lang pampaganda ng buhok, kundi isa rin sa mga pinakanatural na panlunas sa sugat. Kapag pinutol mo ang dahon nito, may makikita kang malinaw na parang gel. Ito ang may taglay na enzymes at vitamins na nagpapabilis sa pagbuo ng bagong balat. Kumuha ng 1 piraso ng dahon ng sabila, hugasan ito at hiwain para lumabas ang gel. Ipahid mo ng dahan-dahan sa sugat, 1 beses sa umaga at 1 beses sa gabi. Kung may diabetes ka, siguraduhing malinis ang paligid ng sugat bago ipahid para iwas impeksyon. Makikita mo, sa loob ng ilang araw, mas bumababa ang pamumula at mas mabilis matuyo ang balat. Ayon sa mga pag-aaral, ang aloe vera ay may kakayahang pasiglahin ng fibroblast cells. Yan ang cells na responsable sa paggawa ng collagen. Sa madaling sabi, pinapabilis nito ang pagkumpuni ng balat. Kaya kung may tanim kang sabila, gamitin mo. Libre na, epektibo pa. Pang-8, lagyan ng honey o pulot ang sugat. Marami ang nag-aalinlangan dito,
Pero ang totoo, ang honey ay isa sa pinakamatagal ng ginagamit bilang natural na lunas sa sugat, libu-libong taon na. Ang pulot ay may antibacterial at anti-inflammatory properties na tumutulong para hindi pasukin ng mikrobyo ang sugat at mapabilis ang cell regeneration. Pwede mong ipahid ang manipis na layer ng honey sa ibabaw ng sugat isang beses sa isang araw. Siguraduhing malinis muna bago lagyan. Maaari mo ring takpan ng sterile gauze kung gusto mong maiwasan ang alikabok. May pasyente akong diabetic na si Aling Nena na dati ay laging napuputulan ng kuko at nasusugatan ng daliri. Subukan niyang lagyan ng honey sa gabi. At sa loob ng 4 na araw, nagsimulang magsara ang sugat. Hindi ito magic. Ang pulot mismo ang nagpanatili ng tamang moisture at pumigil sa bakterya. Pero isang paalala, huwag gumamit ng honey kung may allergy ka rito. At siguraduhin ding pure honey ang gamit, hindi yung may halong asukal. Pangsyam, pahingain ang katawan at iwasan ang sobrang stress. Madalas hindi nabibigyan ng pansin, pero malaking dahilan din ng mabagal na paghilom ng sugat, ang kakulangan sa tulog at sobrang pag-aalala. Kapag laging pagod o puyat, bumababa ang immune system, kaya mas matagal gumaling. Subukan mong matulog ng hindi bababa sa 7 oras kada gabi. Pwede kang makinig ng malumanay na tugtugin bago matulog o uminom ng maligamgam na tubig. Kapag kalmado ang isip, kalmado rin ang katawan. Ang stress hormones gaya ng cortisol ay bumababa, kaya mas nakakagawa ng collagen at bagong balat ang katawan. Tandaan mo, kahit gaano kagaling ang gamot, kung pagod ang katawan, mabagal pa rin ang paghilom. Pang-10, panatilihin ang blood sugar sa normal. Para sa mga may diabetes, ito ang pinakapundasyon ng lahat. Kahit anong galing ng halamang gamot, kung mataas ang blood sugar, mahihirapan pa ring maghilom ang sugat. Kaya kontrolin ang pagkain ng matatamis, processed food, at soft drinks. Kumain ng gulay, whole grains, at mga pagkaing may fiber tulad ng oatmeal at kalabasa. Ayon sa mga eksperto, ang mataas na blood sugar ay nagpapabagal sa pagdaloy ng dugo at nagpapahina sa immune cells na tumutulong sa paggaling. Kapag nakontrol mo ito, mapapansin mong kahit ang dating sugat na matagal gumaling, unti-unting nagiging mas mabilis maghilom. Ngayon kung mapapansin mo, lahat ng binanggit natin, mula sa bayabas, aloe vera, honey, hanggang sa pahinga at kontrol sa sugar, ay puro natural. Hindi kailangang magastos. Ang kailangan lang ay disiplina at tamang kaalaman. Isipin mo ito, ang katawan mo ay parang halaman. Kung hindi mo didiligan, aalagaan, at bibigyan ng tamang araw, hindi ito lalago. Ganoon din ang sugat mo. Kailangan mong bigyan ng tamang sustansya, tamang pahinga, at tamang pag-aalaga para tuluyang maghilom. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga senyales na dapat bantayan kapag ang sugat ay hindi na normal ang itsura, mga palatandaan ng impeksyon, at kung kailan dapat kumonsulta agad sa doktor. Mahalaga to, lalo na sa mga may diabetes, dahil minsan kahit maliit na sugat lang pwedeng magdulot ng komplikasyon kung pababayaan. Kaya huwag kang aalis. Ituloy mo to dahil yung susunod pwedeng makaiwas sa mas malalang problema. Kapag ang sugat mo ay hindi na gumagaling matapos ang 1 linggo o lalo pang lumalala, baka hindi na ito ordinaryong sugat, baka impeksyon na. Mga lolo't lola, ito ang madalas nating maliitin. Akala natin simpleng sugat lang, pero sa mga may edad at may diabetes, ang maliit na sugat ay pwedeng maging dahilan ng mas malaking problema. Kaya napakahalaga na alam mo ang mga senyales ng impeksyon at kung paano ito maiiwasan bago pa lumala. Unang palatandaan, namumula at mainit ang paligid ng sugat. Kapag napansin mong namumula ang balat sa paligid at parang may init o hapdi, senyales yan na may mga mikrobyo nang pumasok. Ang impeksyon ay nagsisimula sa ganitong simpleng pagbabago. Kung hindi ito maaagapan, pwedeng lumalim ang sugat o magkaroon ng nana. Kapag may ganitong sintomas, agad hugasan ng maligamgam na tubig at mild soap. Huwag kalimutang patuyuin ng mabuti
at lagyan ng natural na lunas gaya ng coconut oil o honey. Kung hindi pa rin bumababa ang pamumula matapos ang 3 araw, magandang magpatingin na sa doktor. Pangalawang palatandaan, may amoy o lumalabas na likido sa sugat. Kapag ang sugat ay naglalabas ng kulay dilaw o berdeng likido at may kakaibang amoy, malinaw na indikasyon na may impeksyon. Sa ganitong sitwasyon, huwag mong tatakpan agad. Linisin muna at kung kaya, maglagay ng malinis na dressing. Iwasan ding kamutin o hawakan gamit ang maruming kamay. Ang mga bakterya ay mabilis kumalat, lalo na kung mataas ang blood sugar, kaya mas kailangan ng dagdag na pag-iingat. Pangatlo, sumasakit o namamanhid ang sugat. Kapag diabetic ang isang tao, minsan hindi na gaanong nararamdaman ng sakit dahil apektado ang nerves. Pero kung biglang sumakit o parang tumutusok, maaaring senyales yun na lumalala ang impeksyon. May mga pagkakataon na kahit maliit lang ang sugat, kapag may diabetes, nahihirapan na ang dugo na magdala ng oxygen sa sugat, kaya madaling maimpeksyon. Kaya kung nakakaramdam ka ng kakaibang sakit, huwag mo nang ipagpaliban, ipatingin agad. Pang-4, namamaga ang paligid ng sugat. Ang pamamaga ay normal sa unang araw, pero kapag tumagal ng higit sa 3 araw at parang lalo pang lumalaki, kailangan mo ng kumilos. Ibig sabihin, lumalaban ang katawan sa impeksyon, pero baka kulang ang tulong na ibinibigay mo. Subukang itaas ang parte ng katawan na may sugat para mapabuti ang daloy ng dugo. Halimbawa kung paa patungan ng unan habang nagpapahinga. Makakatulong ito para mabawasan ang pamamaga at mapabilis ang paghilom. Ngayon pag-usapan naman natin ang tamang pang-araw-araw na pag-aalaga ng sugat ng matatanda. Una, palaging gumamit ng malinis na benda o dressing. Huwag basta-basta gumamit ng lumang tela o panyo. Bumili ng sterile gauze sa botika. Palitan ito araw-araw o kapag nabasa. Kapag laging basa o marumi ang dressing, lalong tatagal ang sugat. Bago maglagay ng bagong benda, siguraduhing hugasan muna ng maligamgam na tubig at patuyuin ng dahan-dahan gamit ang malinis na tissue o tuwalya. Pangalawa, siguraduhing may tamang sirkulasyon ng dugo. Kapag palaging nakaupo o nakahiga, humihina ang daloy ng dugo. Gamitin ang simpleng paggalaw bilang lunas. Igalaw ang mga daliri, paa o kamay kahit pa nakaupo ka lang. Ang bawat galaw ay nakakatulong para magdala ng oxygen at nutrients sa sugat. Yan ang kailangan para tuluyang maghilom. Pangatlo, umiwas sa sobrang matatamis at maalat na pagkain habang may sugat. Ang sobrang asukal ay nagpapabagal sa paggaling dahil pinapatigas nito ang mga ugat, kaya mahina ang daloy ng dugo. Samantalang ang sobrang alat naman ay nagdudulot ng pamamaga. Mas piliin ang mga pagkaing mayaman sa zinc at iron tulad ng isda, tahong, munggo at malunggay. Nakakatulong ang mga ito sa pagbuo ng bagong balat. Pang-4, iwasan ang mga maling paniniwala. Marami pa ring naniniwala na kapag nilagyan ng toothpaste, tawas o suka ang sugat, mas mabilis itong gagaling. Hindi ito totoo at maaari pang magdulot ng paso o iritasyon. Ang mga ganitong pamamaraan ay walang basehang medikal at maaaring magdulot ng impeksyon. Kung gusto mo ng natural, piliin ang subok na tulad ng bayabas, sabila o coconut oil. Pang-5, huwag basta-basta tatakpan ang sugat ng plastic o makapal na benda. Ang sugat ay kailangan ng sapat na hangin para maghilom. Kapag sobrang sikip o makapal ang takip, naiipon ng moisture na pwedeng pagmulan ng bakterya. Kaya mainam na gumamit ng breathable gauze, yung may butas para makahinga ang balat. At higit sa lahat, pakinggan ang katawan mo. Kapag napansin mong parang mas lumalala o hindi talaga gumagaling, kahit sinusunod mo ang mga payo, huwag kang matakot magpatingin. Hindi ito kahinaan, kundi karunungan. Ang maagang pagkilos ay nakakapagligtas sa mas malaking problema. Marami sa mga matatanda, lalo na sa mga may diabetes, ay natatakot magpatingin dahil akala nila lalaki ang gastos. Pero isipin mo, mas magastos kapag lumala. Mas mabuting maagapan kaysa malapatan ng operasyon. Ang totoo, ang katawan ng tao, kahit may edad na,
ay kayang maghilom, basta binibigyan ng tamang tulong. Kapag natutunan mong alagaan ang sarili mo araw-araw, kahit may diabetes ka, kaya mong pigilan ang anumang komplikasyon. At bago tayo magtapos, tandaan mo to. Ang sugat ay hindi parusa, ito ay paalala. Paalala na dapat nating alagaan ang ating katawan. Paalala na may kakayahan pa rin tayong gumaling, basta't may disiplina, pag-asa, at tamang kaalaman. Sa huling bahagi ng video na ito, ibabahagi ko ang mga pang-araw-araw na gawain at natural na habit na pwedeng gawing parte ng routine ng mga seniors para mapanatiling mabilis maghilom ang katawan kahit may diabetes. Magugulat ka, simple lang pala ang sikreto. Kaya huwag mong palalampasin, tuloy lang sa susunod na parte dahil yun ang magbibigay ng kabuwang larawan kung paano mo mapapanatiling malusog, mabilis maghilom at malayo sa komplikasyon ng katawan mo. Alam mo bang kahit walang gamot, kaya mong tulungang maghilom ang katawan mo araw-araw? Gamit lang ang mga simpleng gawain na ginagawa mo sa bahay. Oo, mga lolo't lola, minsan hindi natin napapansin na ang mismong mga nakasanayan nating gawain ay may malaking epekto sa kung gaano kabilis gumaling ang katawan natin. Kung tama ang ginagawa mo araw-araw, mula sa pagkain, tulog, galaw at pag-iisip, mas mabilis kang gagaling, mas lumalakas ang resistensya mo, at mas bumababa ang panganib ng impeksyon. Kaya sa parteng ito, pag-uusapan natin ang mga natural na habit at simpleng pagbabago na makatutulong sa tuluyang paghilom ng sugat at pagpapalakas ng katawan. Unahin natin ang pinaka-basic, ang tamang oras ng tulog. Maraming matatanda ang hirap matulog. Madalas gising sa madaling araw o laging pagod kahit nakahiga. Pero tandaan mo, habang natutulog ka, doon nagtatrabaho ang katawan mo para ayusin ang mga nasirang cells. Kung kulang ka sa tulog, bumabagal ang paghilom ng sugat at humihina ang immune system mo. Kaya subukan mong matulog sa parehong oras gabi-gabi at iwasan ang cellphone o TV isang oras bago matulog. Mas maganda kung makikinig ka ng malumanay na tugtugin o magdasal bago matulog. Nakakatulong ito para makarelax ang isip at makatulog ng mahimbing. Pangalawa, maglakad o mag-inat araw-araw. Hindi kailangang mag-gym o mag-ehersisyo ng mabigat. Ang simpleng paglalakad sa bakuran ng 15 hanggang 20 minuto araw-araw ay malaking tulong na. Ang paggalaw ay nagpapabilis ng daloy ng dugo, kaya mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa mga sugat. Kung hirap kang maglakad, pwedeng gumalaw habang nakaupo, itaas baba ang paa, igalaw ang mga braso, o mag-stretching habang nanonood ng TV. Kahit simpleng galaw lang, nakatutulong sa paggaling. Tandaan, hindi kailangan ng malakas na katawan, kailangan lang ng gumagalaw na katawan. Pangatlo, panatilihin ang positibong pag-iisip. Marahil iniisip mo, anong kinalaman ng pag-iisip sa paghilom ng sugat? Malaki. Kapag palagi kang nag-aalala, na-stress o nalulungkot, tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol na siyang nagpapabagal sa paghilom ng mga sugat at nagpapahina ng immune system. Kaya araw-araw, simulan mo ang umaga sa pasasalamat. Kahit maliit lang, salamat at nagising pa ako o salamat at nakalakad ako ngayon. Ang ganitong mindset ay hindi lang nakapagpapagaan ng loob, pinapalakas din nito ang katawan. May pasyente akong si Aling Norma, 68 anyos. Matagal nang may sugat sa paa dahil sa diabetes. Sabi niya, araw-araw daw siyang natatakot na baka maputulan. Pero nang simulan niyang magdasal at magpasalamat araw-araw, pati pagtulog niya gumanda. At unti-unting naghihilom ang sugat niya. Hindi ito milagro. Ito ay epekto ng positibong pag-iisip. Kapag kalmado ang isip, mas mahusay gumana ang katawan. Pang-apat, ugaliing kumain sa tamang oras. Ang pagkain sa tamang oras ay tumutulong para manatiling balanse ang blood sugar. Kapag hindi mo sinusunod ito, bigla-bigla ang taas-baba ng asukal sa dugo na nagpapahina sa daluyan ng dugo at nagpapabagal ng paghilom ng sugat. Kaya kung karaniwan kang kumakain ng almusal alas 7, tanghalian alas 12, at hapunan alas 6,
Panatilihin mo yan araw-araw. Huwag laktawan ng pagkain lalo na kung umiinom ka ng maintenance medicine. Panglima, ugaliing magpahinga kapag pagod. Madalas iniisip natin na ang pahinga ay tanda ng katamaran. Pero para sa katawan, ang pahinga ay gamot. Kapag pagod ka, ang katawan mo ay humihingi ng oras para mag-ayos. Kung napansin mong mabilis kang hingalin o nanghihina, huwag mong pilitin ang sarili mo. Umupo muna, huminga ng malalim at magpahinga. Ang mga simpleng minuto ng paghinga ay nagbibigay pagkakataon sa katawan na makabawi at mag-repair. Pang-anim, panatilihing malinis ang kapaligiran. Ang alikabok, maruming sahig at mga insekto ay maaaring pagmulan ng impeksyon. Lalo na kung may sugat ka, siguraduhing malinis ang paligid. Gumamit ng malinis na tsinelas o sapatos kapag lalabas. At huwag hayaang nakababad sa tubig ang paa. Kung may alagang hayop, siguraduhing hindi dumidikit sa sugat o benda. Minsan maliit na kagat o gasgas lang, pero pwedeng pagmulan ng impeksyon. Pampito, uminom ng herbal tea o salabat. Ang salabat ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong para bumaba ang pamamaga. Bukod dito, pinapaganda rin nito ang daloy ng dugo. Isang tasa ng mainit na salabat sa umaga ay magandang simula ng araw. Kung gusto mo ng alternatibo, pwedeng green tea o turmeric tea. Parehong nakatutulong sa immune system at sa mabilis na paggaling ng mga tissue. Pangwalo, panatilihing magaan ang kalooban. Ang tawanan, kwentuhan at paglalabas ng saloobin ay may benepisyo sa kalusugan. Kapag masaya ka, naglalabas ang katawan ng endorphins, natural na happy hormones na nagpapalakas ng immune system at nagpapababa ng stress. Kaya makipagkwentuhan sa kapitbahay, tumawa sa mga apo, o manood ng palabas na nagpapasaya sa iyo. Ang saya ay gamot, libre at walang side effect. Kung mapapansin mo, lahat ng ito ay simpleng gawain lang. Wala kang kailangang gastusin. Pero kapag ginawa mo araw-araw, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo, mas mabilis maghilom ang sugat, at mas kalmado ang isip mo. Ang sikreto sa mabilis na paggaling ay hindi laging nasa gamot o ospital. Minsan, nasa araw-araw na desisyong ginagawa mo, kung anong kakainin mo, anong oras ka matutulog, at paano mo tinitingnan ang buhay. Tandaan mo, hindi lang katawan ang dapat gumaling, pati isip at puso. Ang taong may pag-asa at disiplina ay mas mabilis gumaling kaysa sa taong laging nag-aalala. Kaya kung ikaw ay may sugat ngayon, huwag mawalan ng pag-asa. Ang bawat araw na ginagawa mo ang tama ay isang hakbang papunta sa paggaling. Sa huling bahagi ng video na ito, ibabahagi ko ang kabuuang buod ng 8 natural na paraan kasama ang bonus tips mula sa mga doktor kung paano mapanatiling magaling ang katawan at iwas sugat kahit may diabetes. Ito ang pinaka-importanting parte dahil dito mo malalaman kung paano mapanatiling matibay ang katawan sa pangmatagalan. Kaya huwag mong palalampasin ang part 5 dahil yun na ang magiging gabay mo para sa tuloy-tuloy na paggaling. Alam mo ba lolo, lola, minsan hindi gamot ang nagpapagaling sa sugat kundi yung disiplina at pag-asa na ginagawa mo araw-araw. Tama yan. Sa dami ng gamot, vitamins at ointments na mabibili ngayon, nakakalimutan nating minsan, ang tunay na lunas ay nasa loob ng katawan natin. Ang trabaho lang natin ay tulungan itong gumaling. Kaya ngayong nasa huling bahagi na tayo ng ating video, balikan natin ang 8 natural na paraan para mapabilis ang paghilom ng sugat, lalo na sa mga may diabetes. At idagdag pa natin ang mga bonus tips na pwede mong simulan mismo pagkatapos mong panoorin ito. Unahin natin ang una, panatilihing malinis at tuyo ang sugat. Ito ang pinaka-importanteng hakbang. Araw-araw dapat mong linisin gamit ang maligamgam na tubig at mild soap. Huwag gumamit ng alcohol or hydrogen peroxide dahil nasusunog ang healthy cells na kailangan para maghilom. Pagkatapos linisin, patuyuin ng dahan-dahan at lagyan ng virgin coconut oil or natural antiseptic. Tandaan mo, hindi kailangang mamahalin ang gamot basta't tama ang paraan. Pangalawa, kumain ng masustansya at mayaman sa bitamina C at protina.
Ang pagkain mo ay direktang nakakaapekto sa kung gaano kabilis gagaling ang sugat mo. Kung puro matatamis at processed food, humihina ang immune system. Pero kung kakain ka ng isda, itlog, munggo, sitaw, malunggay, at kalamansi, binibigyan mo ng lakas ang katawan para gumawa ng bagong balat. Sabi nga nila, ang pagkain ay gamot din, basta tama ang pipiliin mo. Pangatlo, uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ang daan ng lahat ng sustansya papunta sa sugat. Kapag kulang ka sa tubig, parang trapik ang dugo. Hindi makadaloy ang oxygen at nutrients na kailangan sa paghilom. Kaya simulan ang araw mo sa isang baso ng tubig bago kape o tinapay. Kung ayaw mo ng plain, pwedeng salabat o tubig na may kalamansi. Simpleng gawain pero malaking tulong sa katawan. Pang-apat, gumamit ng natural na lunas gaya ng bayabas, sabila at honey. Ang mga ito ay regalo ng kalikasan na subok ng panahon. Ang bayabas ay antiseptic, ang sabila ay pampabilis ng cell repair, at ang honey ay antibacterial at moisturizer sa sugat. Pero siguraduhin lang na malinis at tama ang paggamit. Huwag basta-basta magpahid ng dahon o kahit anong hindi sterile. Panglima, kontrolin ang blood sugar. Ito ang pinakamahalaga sa mga may diabetes. Kapag mataas ang blood sugar, mahina ang daloy ng dugo at mabagal ang paghilom. Kaya iwas sa matatamis, soft drinks at puting tinapay. Palitan ng gulay, prutas na mababa sa asukal at whole grains. Ang tamang blood sugar ay parang tamang daloy ng tubig. Kapag maayos, mabilis din ang paghilom. Pang-anim, iwasan ang sigarilyo at alak. Ang nikotina at alak ay parehong nakakasira sa daluyan ng dugo. Kapag humina ang sirkulasyon, kulang sa oxygen ang sugat mo. Kung mahirap itigil agad, bawasan unti-unti. Kahit isang linggo lang na walang sigarilyo, mararamdaman mo na ang pagbabago. Mas magaan ang paghinga, mas malinaw ang balat, at mas mabilis maghilom ang mga sugat. Pampito, mag-ehersisyo pero huwag kalimutang magpahinga ng tama. Ang simpleng paglalakad ay hindi lang pampalakas kundi nagpapabilis din ng daloy ng dugo. Pero huwag kalimutang magpahinga. Ang katawan na laging pagod ay hindi nakakagawa ng bagong cells. Kaya ang susi ay balanse. Galaw sa umaga, pahinga sa hapon at tulog sa gabi. Pangwalo, panatilihing positibo, ang isip at magaan ang kalooban. Kapag masaya ka, naglalabas ang katawan ng endorphins, yan ang natural na healing hormones. Ang taong masayahin ay mas mabilis gumaling kaysa sa taong laging nag-aalala. Kaya huwag mong kalimutan ang ngiti, ang dasal, at ang pasasalamat sa bawat paggising. Ngayon mga lolo't lola, kung iisipin mo, lahat ng ito ay kaya mong gawin kahit hindi ka na lumabas ng bahay. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot, kundi sa pang-araw-araw na desisyon mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Ngayon naman, heto ang ilang bonus tips mula sa mga doktor at eksperto para sa mga senior na gustong mas mabilis gumaling at manatiling malusog. Bonus tip number 1, gumamit ng maluwag na sapatos at medyas. Lalo na kung may sugat sa paa, huwag magsuot ng masikip. Ang pressure ay nakakasira ng balat at nagpapabagal ng paggaling. Pumili ng medyas na cotton at breathable para hindi maipit ang sugat at hindi maipon ang pawis. Bonus tip number 2, iwasang umupo ng matagal. Ang mahabang pagupo ay nagpapabagal ng sirkulasyon. Bawat 30 minuto, subukang tumayo o igalaw ang mga paa. Kahit 1 minuto lang na paglakad, malaking tulong na iyan. Bonus tip number 3, iwasang kamutin o tanggalin ang langib. Kahit makati na, hayaan mong kusa itong matuyo. Kapag tinanggal mo, nagkakaroon ulit ng sugat at bumabagal ang paghilom. Bonus tip number 4, uminom ng mga bitamina A, C, E at zinc. Kung kaya ng budget, pumili ng supplement na may kombinasyon ng mga ito. Pero tandaan mas mainam pa rin ang natural, tulad ng prutas, gulay at isda. At higit sa lahat, bonus tip number 5, huwag mawala ng pag-asa. Alam kong minsan kapag matagal gumaling ang sugat, nakakainip, nakakainis at nakakatakot. Pero tandaan mo,
Bawat araw na ginagawa mo ang tama kahit maliit ay hakbang papunta sa paggaling. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay consistency. Gawin ito araw-araw nang may tiwala sa sarili at sa Diyos. Kung may sugat ka ngayon, isipin mo ito. Gagaling din ako, baka hindi bukas, pero araw-araw, mas malapit ako sa paggaling. Ang sugat ay hindi lang marka ng sakit kundi tanda ng katatagan. Ang bawat peklat ay paalala na kaya mong lampasan kahit anong dagok sa buhay. Kaya mga lolo't lola, kung gusto mong gumaling ng mas mabilis, tandaan mo lang ang 8 ito. Malinis na sugat, masustansyang pagkain, sapat na tubig, natural na lunas, tamang blood sugar, walang bisyo, galaw at pahinga, at masayang pag-iisip. Iyan ang tunay na sekreto ng mga matatandang malalakas at mabilis maghilom kahit may edad na. Kung natutunan mo ang mga ito ngayon, huwag mong itago. Ibahagi mo rin sa mga kapwa senior mo. Malay mo, yung simpleng payo na ito makapagliligtas ng isa pang sugat o baka pati buhay. Maraming salamat sa panonood at sa pagtitiwala. Tandaan, kahit may edad ka na, kaya mo pa ring gumaling, bumangon at mabuhay ng masigla. Hindi kailanman huli ang mag-alaga ng sarili. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang sarili mo araw-araw dahil yan ang tunay na kayamanan.